Pinagpapatuloy po natin ang ating Paschal Triduum at ngayon ang ikalawang yugto. Nasabi ko nga po kahapon sa pagdiriwang po natin ng misa ng huling hapunan ay pagninilayan po natin sa diwa po ng Year of Missio ad Gentes na may temang Gifted to Give, ang mga handog ng Diyos sa atin na atin pong maituturing na nagagamit ngayon sa gitna ng pandemya. Kahapon po, napakaliwanag, ito po yung handog ng Eukaristiya. Alam po natin, kahit tayo po ay nasa online celebration, dahil tayo ay nasa ECQ ng NCR+, ang Eukaristiya po ang nagpapalakas ng ating loob. Ang Eukaristiyang handog ni Jesus nung huling hapunan at ipinunla sa atin 500 taon nang nakararaan, ang siyang nagpapalakas ng loob sa atin dahil sa bawat pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, ang sakripisyo ni Kristo, alam po nating hindi tayo nag-iisa. Si Jesus sa ating dinadaanang misteryo paskwal dulot ng pandemya ay kaisa natin at siyang nagbibigay ng kahulugan sa ating dinaraanang mga sakripisyo. Ano po yung ikalawang handog? At kung babalikan po natin ang kasaysayan, hindi po kaila sa atin na naisulat nga po nung chronicler na si Pigafetta na noong dumating itong mga dayuhan, sina Magellan, alam po natin na hindi lang binabalikan yung unang misa. Dahil nung sila ay humarap kina Raha Colombo at kina Raha Shagru, alam po natin na tangan-tangan po nila ang kahuyang krus. At ito ay kanilang ipinunla at itong ating mga ninuno ay nag-alay din ng mga kanilang pinaslang na baboy para magbigay pugay. Nakakatawag pansin na itong ipinunlang krus na ito, 500 taon na nakararaan, ay siyang maituturing nating naging simulain ng pagtatatag din at pagpapatibay ng ating pananampalataya. Maganda po ang sinabi ni Archbishop Romulo Valles doon po sa naisulat nga po at nailahad ng pastoral letter o exhortation tungkol dito sa celebration ng 500th year anniversary po natin. At nais ko pong ito'y ilahad din. Maganda po yung sipi doon sa kasulatan. Sabi po, the icon of the cross means the whole world to us now. This symbol of God's eternal love and the price of the Son of God is willing to pay for humankind. This cross of our redemption became the first Christian icon ever to be brought to the consciousness of our ancestors. End of quote. Alam nyo, naisip ko lang, itong ipinunlang ito, maaaring sa lupa. Pag-iisipan natin po ngayon at pagninilayan, ay nakapunla po sa ating mga puso. Ngayon pong Good Friday, itong banal na araw na ito, tayo po'y nagpupugay sa krus ni Kristo. At magandang maunawaan
na sa pagpupugay natin at pagninilay sa krus ni Kristo, magandang tignan na hindi ba si Jesus na nakabayubay, pinako at namatay sa krus ang nagbibigay kahulugan sa dinadaanan nating pagdurusa, dala ng pandemyang ito. Alam nyo, meron pong isang libro na aking binabasa, hindi ko pa po natatapos. Sulat po ng isang Dominican priest na ang pangalan po ay Father Sertinyanges. No? Isa siyang French. Maganda po yung title ng libro, What Jesus Saw from the Cross. At kung babalikan natin, lampas 2,000 taon nang nakararaan, magandang isipin dahil nga si Jesus ay naglakbay, tangan-tangan ang krus, ang kahuyang krus. Umakyat sa isang bundok, sa isang mataas na lugar. Ito nga po yung pag-akyat niya sa Kalbaryo, sa lugar ng mga bungo. Sabi, maraming bundok sa Biblia. No? Alam po natin, no, ang bundok ng Sinai, diyan nga po natatag yung kasunduan sa ating pagbabalik tanaw kay Moises at mga Israelita. Alam din po natin sa isang bundok ng tukso, hindi ba? Yung Mount of Temptation, doon naganap, no, ang pakikipagtunggali ni Jesus sa dyablo bago siya nagmisyon. Alam din natin ang bundok ng Tabor, kung saan si Jesus ay nagbagong anyo at pinakilala siyang hindi lang siya totoong Diyos, totoong tao, siya'y totoong Diyos. Busilak na busilak. Kaya nga narinig ang tinig, no? Ito ang aking anak, pakinggan ninyo siya. Ang Kalbaryo, ang lugar ng mga bungo, yan ang bundok ng iskandalo. At alam natin, dito naganap at natupad ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat bundok na mataas, tatanawin mo sa baba ang maraming bagay. Sabi nitong Frances na Dominikanong ito, maraming natanaw si Jesus nung siya'y nakabayubay sa krus bago siya nalagutan ng hininga. Magandang isipin kung ano ang kanyang mga nakita. Nakita niya maaari ang panorama ng Jerusalem. Natanaw niya ang bundok ng Olibo, kung saan siya ay nagdasal at pinagpawisan ng dugo. At habang tinitignan niya kung saan siya hinagupit, kinoronahan ng tinik, at yung paglalakbay niya papunta sa bundok na iyon, nakita din niya ang mga tao. Ibang-ibang muka, iba't ibang kilos. Nandun siya at nakita niya yung mga umuusyoso. Nakita niya ang kanyang mga kaaway na lumilibak sa kanya. Nakita niya maaari ang mga disipulo niya na hindi nagpapakita pero sunisilip. At siyempre nakita niya sa paanan ng krus si Maria at si Juan. Marami pa tayong pwedeng idagdag. Sa bundok ng iskandalo, nung si Jesus ay nakabayubay sa krus, ito ang kanyang tinatanaw. Ngayon, magpupugay tayo sa kahuyang
krus. Makikita natin si Jesus sa larawan ng krus. Ano kanya ang kanyang tinatanaw? Ano ang kanyang nakikita? Mga ospital. Ang nakikita niya, yung mga may sakit ng COVID, yung mga nag-aagaw buhay, yung mga namamatay at namatayan. Nakikita niya ang mga LGU, mga pamahalaan. Yung iba may ginagawa, yung iba walang ginagawa. Pero taranta. At di alam kung paano aayusin ang sitwasyon dala nitong super spreader ng COVID-19 variant. Ang nakikita niya, mga simbahang sarado, mga kapilyang sarado. Walang gumagala ngayon. Maaaring kakaunti lang ang mga naglalakad. Ang nakikita niya ay mga tahanan. Sarado rin ang mga bahay. Nakikita po kayo na nanonood ngayon online at nakikilahok sa ating banal na misa. Nakikita niya po tayo habang siya'y nakapako sa krus bago siya malagutan ng hininga. At sa gitna ng kanyang pagpapakasakit at malapit ng kamatayan, ano ang disposisyon ni Jesus? 3. Yung una, katahimikan. Narinig natin yan sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Habang tinitignan niya tayo, parang noon, wala siyang magawa. Siya'y nakapako sa krus. Diyos siya, pero wala siyang magawa. Nakabantay ang mga sundalo. Wala siyang magawa. Nagdurusa siya sa katahimikan. 2, panaghoy. Kanina narinig natin ang pagninilay sa 7 wika. Pero alam natin sa banal na kasulatan, sa mga ebanghelyo, isa sa kanyang panaghoy, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Maaring sinasabi niya, Diyos ko, Ama ko, ba't mo pinababayaan ang mga nagdudusa ngayon dala ng COVID-19? Bakit mo sila pinababayaan? Yan ang panaghoy ni Jesus. At yung 3, awa. Habag na habag siya. Habag ng Diyos sa kanyang inililigtas. Alam po natin, ito din ang ating karanasan. Habang tumitingin po kayo sa social media o inyong personal na karanasan, habang nakikita nyo yung pagdami ng infections, at nakikita nyo yung parang hindi na yata mauubos ang pasyente sa ospital, sa loob ng ospital, sa labas ng lobby ng ospital, sa parking lot ng ospital, sa mga tahanan na hindi na pumupunta sa ospital, sa mga dukha na wala namang pupuntahan, na may sakit ng COVID. Sa mga mahal sa buhay
na alam nilang ang kanilang mahal din sa buhay ay nasa ospital, na hindi makapunta at bawal. Ang nananaig, ang tumitingkad ay awa, nakakaawa. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, katahimikan, panaghoy at awa. Yan ang disposisyon ni Jesus habang tinatanaw po tayong lahat ngayon. Magandang tignan na hindi po ba sa gitna ng krisis ng pandemya, ito rin po ang ating disposisyon. Tahimik din tayo, walang magawa. Maaaring sa kalooban, puro panaghoy at iyak. Sa kaibuturan ng ating puso, di po ba'y habag? Awa. Pero kaya po siguro ito yung handog sa atin. Ngayong taon ng Missio Adyentes, yung ikalawang handog, 500 taon na ang nakararaan. Ang krus na ipinunla ay hindi lamang sa lupa, kundi sa ating mga puso. Kaya kahit dinadaanan natin ito, bumubulong si Jesus. Kakayanin mo. Kakayanin natin. Kakayanin ko para sa iyo. Alam niyo po kahapon, si Pope Francis ay nagdiwang ng Krisima sa Roma, sa Vatican. At kung babasahin niyo yung kanyang homilya na napakaganda sa kanyang pangaral sa mga pari, sa bandang huli ng kanyang homilya, may kwento siya. At dito ko gustong magtapos. Sabi ni Pope Francis, dumating sa kanyang buhay bilang lingkod ng Diyos na parang isang madilim na yugto. At kinikwento niya doon sa homilya niya, isang talata lamang sa bandang huli ng buong teksto, na nung nangyayari yung pinakamadilim na karanasang yun, nagbibigay po siya ng retreat sa mga madre. At nung nagbibigay siya ng retreat, meron daw isang madring matandang nagkumpisal sa kanya. At sabi niya pagkatapos ng kumpisal, "Sister, dahil sa dinadaanan ko, bibigyan kita ng penitensya. Ang penitensya ko'y mo ay ipagdasal mo ako na malampasan mo ko ito." Alam niyo, sumagot yung madre sa kanya. Sabi ko, ipagdadasal ko po kayo. Pero dapat yung alalahanin na kung ano man ang magiging tugon sa ipinapanalangin ninyo at ako, ang magiging tugon ng Diyos ay isang banal na tugon. Sa Ingles na translation sabi, if God will answer your prayer, mine, our prayer, He will answer in a divine way. Of course, because we have a divine God. Napag-isip si Pope Francis sa kwento niya. At sabi niya, totoo nga naman, the most divine way is the cross. Ang pinakabanal na tugon sa panalangin ay ang krus. Dadaanan mo pa rin ang dilim. Pero dahil ang pinakabanal na tugon ay ang krus, ang tugon ni Jesus sa atin, katulad ng kwento ni Pope Francis,
ay tugon ng pag-ibig. Tayo po'y dumadaan sa isang madilim na sitwasyon, dala ng pandemya. Kasagsagan po ng pandemya, pare-pareho po tayo ng panalangin. Sana matapos na po ito. Panghawakan natin ang krus ni Kristo at palagi nating tandaan ang magiging tugon niya. Katulad nung siya'y nakabayubay sa krus at namatay sa krus, ay isang banal na tugon. Ano yun? Pag-ibig.